Kinabukasan, ang angkan ng Moyong at ang mga taga Chongrim ay nagtungo sa tahanan ng angkan ng Baek. Nakilala ko na ang pinuno at ang kanyang aura ay talagang kahanga-hanga. Siya ay talagang mukhang makapangyarihan gaya ng sinasabi ng marami. At saka isa pa, nais ko ding makita ang Scholar Sword kahit isang beses man lamang. Narinig ko kasing ang kanyang martial arts ay kamangha-mangha, sabi ni Tak. Ang lalaki palang nakilala ko kahapon ay isang anak ng angkan ng Baek, sabi ni Jin Leon. Ani, gusto mo din ba siya? Tanong ni Pang Moa kay Jin Leon. Ano ba iyang sinasabi mo? Hindi ganon ang ibig kong sabihin, sagot ni Jin Leon. Hindi ko alam na may isang tao na katulad niya sa angkan ng Baek. Sa tingin mo ba, magaling siya sa pakikipaglaban? Sabi muli ni Pang Moa. Hindi ako sigurado, sagot ni Jin Leon, di ba't sinabi mo na Hejon ang iyong pangalan? Ako naman si Jin Moyong, dahil mas matanda ako ng 1 taon sa iyo, maaari kitang kausapin ng formal, sabi ni Jin kay Hejon. Sige, mixing sagot ni Hejon, marunong ka bang makipagkamay? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang gawain na ginagawa ng mga taga-kanluran. Ito din ay madalas na ginagawa ng ating pamilya at sa buong Beijing. Ang kailangan mo lamang gawin ay hawakan ang aking kamay, sabi muli ni Jin kay Hejon. Agad namang nakipagkamay si Hejon kay Jin, ngunit, sa halip na kaliwang kamay ang kanyang gamitin, kanang kamay ang kanyang ginamit. Kaya naman, sinabi ni Yigang na kailangan niyang turuan si Hejon ng tamang pakikipagkamay. Narito na tayo. Sabi ni Ji Pyong at binuksan nito ang pinto at pumasok na sila sa loob ng Ruby Training Hall. Ito ang Ruby Training Hall, inirekomenda ng pinuno na dalhin kayong lahat dito upang kayo ay magkakilala. Pagpapatuloy na sabi ni Ji Pyong, narinig ko, ito ay parang isang sagradong lugar na kung saan, ang direktang angkan lamang ng angkan ng Baek ang maaaring makapasok. Nagsasanay bang mag-isa dito ang iyong kapatid? Tanong ni Tak kay Yigang. Hindi naman, nagsasanay din naman ako dito paminsan-minsan, sagot ni Yigang. Ganun ba? Sa palagay ko, ang pangunahing kagalingan ay mahalaga kapag ang iyong katawan ay marupok, sabi muli ni Tak. Marupok, pero, di ba't nanggaling siya sa angkan ng mga martial artist, sabi ni Pang Moa. Ipinanganak siya na mayroong Taiyin Chi blockage, kaya naman, hindi siya marunong ng martial arts, sabi naman ni Jin. Ganun ba? Nakakalungkot naman, sabi muli ni Pang Moa. Hindi, may mga usap-usapan na siya ay tamad at hindi sibilisado. Puro kahihiyan ang kanyang mga ginagawa, sabi muli ni Jin. Hoy, ikaw, sabi naman ni Hejon kay Jin at pinalo nito si Jin sa likuran nito. Bakit, pwede bang gumalang ka naman, kung tutuusin? Parang nakakatanda mo na din akong kapatid, sagot ni Jin. Hindi ko gustong magkaroon ng nakakatandang kapatid na katulad mo. Ang taong iniinsulto mo ay ang aking nag-iisang nakakatandang kapatid. Ilabas mo ang iyong espada, sabi muli ni Hejon. Hindi ba natin sila aawatin, sabi ni Jin Leon kay Tak. Ayos lamang iyan, hayaan natin silang maglaban, sagot ni Tak. Huwag mo akong kamuhian dahil wala akong awa, sabi ni Jin kay Hejon. Nagsimula ng maglaban sina Hejon at Jin gamit ang kani-kanilang mga espada. Ngunit hindi nagtagal, biglang umubo si Yigang. Ayos ka lang ba? Bakit may lumabas na dugo? Tanong ni Jin Leon kay Yigang. Ayos ka lang ba? Gulat na sabi ni Hejon at ito ay sobrang nag-aalala para sa kanyang kapatid. Ayon naman kay Jin, pagkakataon na niyang manalo laban kay Hejon kung siya ay aatake habang abala si Hejon kay Yigang. Ngunit, naisip naman ni Jin na kung sakaling aatake siya kay Hejon sa ganoong pagkakataon, ang kanyang isang pagiging kilalang disipulo ay masisira. Pero, hindi nag-atubili si Jin at inatake pa din niya si Hejon. Ngunit, agad naman itong napansin ni Hejon at nakaiwas ito sa pag-atake ni Jin. Sa halip na gumamit ng espada bilang ganti sa pag-atake sa kanya,
sinuntok nito si Jin gamit ang kanyang kaliwang kamao, at pagkatapos, umatake muli si Heijen gamit na ang kanyang hawak na espada. Agad na nabitawan ni Heijen at Jin ang kani-kanilang hawak na espada, nagpatuloy pa din sa paglalaban ang dalawa at sa pagkakataong iyon, naglaban sila gamit na ang kanilang mga katawan. Tama na iyan, tumigil na kayong dalawa, nakalimutan na ba ninyo na ito ay isang tunggalian para sa kapakanan ng pagkakaibigan, sabi ni Tak kina Heijen at Jin. Masyado kayong nadala ng inyong mga emosyon, sabi naman ni Ji Pyong. Hahaha, syempre, ito ay talagang posibleng mangyari dahil ito ay sa pagitan ng mga batang katulad nila. Pero hindi ko inaasahan na magkakaganito silang dalawa. Pinigilan ko silang dalawa, pero, sayang at walang nanalo sa kanilang dalawa, sabi muli ni Tak. Nang mga sandaling iyon, si Jin ay gulat na gulat pa din dahil sa ginawang pamamaraan ng pag-atake ni Heijen. Ayon kay Tak, sinira ni Jin ang pagkakataon at ito ay nagdulot ng kahihiyan sa kanya at sa kanilang buong pamilya. Umayos ka na, sa aking palagay ay nahihiya ka lamang sa iyong mga nagawa, sabi ni Tak kay Jin. Ikaw naman, mas dapat mong malaman na kailangan mong mag-focus kaysa hayaan ang iyong sarili na magambala sa panahon ng isang tunggalian, sabi naman ni Higang kay Heijen. Pero, umubo ka kasi ng dugo, sagot ni Heijen, madalas itong mangyari. Kaya naman, huwag ka masyadong magdrama, sabi muli ni Higang. Bakit naman hindi, nag-aalala lamang ako sa iyo, sabi muli ni Heijen. Subalit, ayos lamang iyon dahil ikaw naman ang nanalo, sabi muli ni Higang. Ayon naman kay Jin, napapagalitan na din si Heijen, ngunit, bakit sina Heijen at Higang ay mukhang giliw na giliw pa din sa isa't isa? Nanalo, sa palagay mo ba ay nanalo ang iyong kapatid? Seryosong tanong ni Tak kay Higang. Kahit sino ay maaaring makakita na si Heijen ang nanalo kung sila ay nagpatuloy, sagot ni Higang. Mabuting makipagpaligsahan. Ngunit, huwag mong ipilit na ganoon ang magiging resulta, sabi muli ni Tak. Hindi ko iyon ginawa. Tulungan mong tumayo ang iyong kapatid at nang makita natin, sabi muli ni Higang. Jin, tumayo ka nga riyan, sabi naman ni Tak kay Jin. Sige, sagot naman ni Jin. Bago pa man tuluyang makatayo. Biglang nakaramdam si Jin ng sakit sa kanyang kanang binti. Anong nangyari sa iyo at hindi ka makatayo? May masakit ba sa iyo? Tanong ni Tak. Mayroong tinatawag na Taiyin Meridian Cloud Dragon setting. Dahil tumama ang kamay ni Heijen sa pressure point sa ibabang binti ni Jin, ang binti nito ay magkakaroon ng sakit na magtatagal sa halos 1 oras. At ito ang magiging dahilan upang matalo siya sa labanan nila ni Heijen, paliwanag ni Higang. Nakita mo iyon? Tanong ni Tak. Oo, sa aking palagay ay nakita ko iyon, sagot ni Higang. Hindi maaari, walang paraan ang isang mahinang tulad niya na makakita ng isang bagay na kahit ako ay hindi nakakakita, sabi ni Tak sa kanyang isip. Hahaha, nakakahiya naman, kahanga-hanga ang iyong mga mata, sabi muli ni Tak. Wala lamang iyon, nakangiting sagot ni Higang, hindi mo naman iyon malalaman kung hindi ko sinabi sa iyo. Pero, nakakagaan ng pakiramdam. Hindi ba? Sabi ng matandang lalaki kay Higang. Hindi ko sila hahayaang kumilos na para bang tabla lamang ang naging resulta, sagot ni Higang. Hindi naman makapaniwala si Jin Lian sa mga sinabi ni Higang. Inakala kasi nito na si Higang ay parang isang ordinaryong tao lamang. Ani, sabi ni Pang Moa. Bakit? Ano iyon? Tanong ni Jin Lian kay Pang Moa. Medyo nagugustuhan ko siya. Seryosong sagot ni Pang Moa. Makalipas ang ilang oras, sina Higang at Heijen, kasama sina Tak, Jin at sina Jin Leon at Pang Moa ay nasa hapag na upang kumain ng hapunan. Ang angkan ng Bek ay mayroong isang napakahusay na tagaluto. Napakasarap ng mga pagkain, sabi ni Tak, sa aking palagay, ang aming tagapagluto ay nagmula sa Beijing, sagot ni Higang.
Ang mga taga-Moyong na iyan ay arogante at mapanlinlang. Kaya naman, huwag kang basta-basta maniniwala sa kanila. Sinasabi ko ito sa iyo para sa iyong sariling kabutihan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Heto, kainin mo ito, sabi ni Pang Moa at akmang susubuan nito si Yigang ng pagkain. Ano naman iyan, sabi ni Yigang, karne ng manok, sagot ni Pang Moa. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, sabi muli ni Yigang. Dali na, ibuka mo ang bibig mo, sabi muli ni Pang Moa. Kinain na ni Yigang ang ibinibigay na karne sa kanya ni Pang Moa dahil ayaw niyang mapahiya ito, dahil sa kanyang palagay ay normal lamang kay Pang Moa ang mga ganitong gawain. Ano sa palagay mo, masarap, hindi ba? Tanong muli ni Pang Moa. Oo, masarap, sagot ni Yigang, pero sa loob-loob ni Yigang ay hindi naman masarap. At dahil tinanggap mo iyon, tingnan mo ang kanilang mga mukha, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Gusto mo pa? Tanong muli ni Pang Moa, salamat na lang. Hindi ko na kailangan, kaya ko naman kasing kumain ng mag-isa, sagot ni Yigang. Sige, sabi muli ni Pang Moa, hay nako, para namang hindi ito lalaki. Medyo naiinis na sabi ni Jin. Ikaw, medyo mayabang iyang ugali mo, alam mo bang ipinapahiya mo ang iyong kuya, sabi ni Yigang kay Jin. Bakit ba ganyan ang pagtrato mo sa kanya, sagot ni Jin. Iginagalang ko si Tak dahil mas matanda siya sa akin. Pero ikaw, hindi ka marunong gumalang sa mas nakakatanda sa iyo, nakakahiya, sabi muli ni Yigang kay Jin, pero, bakit si Heijen, hindi rin naman niya iginagalang ang mas matanda sa kanya, sabi muli ni Jin, tama si Yigang, dapat na gumagalang kayo sa mas nakakatanda sa inyo, nakangiting sabi ni Tak, sige na, medyo dismayadong sabi muli ni Jin, ano ulit ang sinabi mo, tanong muli ni Yigang, pasensya na, sabi muli ni Jin, bakit mo naman ginawa iyon, tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Gusto ko lamang makita kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kuya, sagot ni Yigang. Si Tak Moyong ay anak ng tinaguriang Scholar Sword at pinuno ng angkan ng Moyong. At ito ay may masayahing mukha, ang kanyang Start Cloud Sword technique ay kilala sa pagiging napakagaling. Siya ay palaging nakangiti, ngunit, siya ay may malalim na kalupitan sa kanyang kalooban. Iyan ay nabasa ko sa mga dokumento ng Housek, palagi siyang nakangiti ngayon, pero, sino bang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa ngayon, paliwanag ni Yigang. Pero, mayroong isang tao na mas kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayon kaysa sa kanya. Ito ay si Jin Leon, sabi ng matandang lalaki, napatingin naman si Yigang kay Jin Leon at napansin ito ni Jin Leon. Kaya naman naisip nito na bakit kaya nakatingin sa kanya si Yigang. Nang matapos ng maghapunan ang lahat, nagtungo na sila sa kani-kanilang silid upang magpahinga. Napakasaya ng araw na ito, sabi ni Pang Moa, talaga ba? Sabi naman ni Jin Leon. Napakaastig ng pinuno ng angkan ng Bek, sabi muli ni Pang Moa. Pero, maiba ako, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko kay Jin Moyong. Pagpapatuloy na sabi ni Pang Moa. Bakit mo naman nasabi iyan, hindi siya ganon ka-terrible. Pero, kung ginawa lang sana niya ang best niya, hindi sana siya ganoon kadaling natalo. Ngunit, sobra siyang kinabahan nang siya ay matalo dahil siya naman ang unang umatake, sabi muli ni Jin Leon. Nanalo sana ako sa kanilang dalawa kung nilabanan ko sila, seryosong sabi ni Pang Moa. Pero, napansin mo ba kanina, panay ang sulyap sa iyo ni Yigang, pagpapatuloy na sabi ni Pang Moa. Talaga ba? Hindi ko napansin, sagot ni Jin Leon. Baka naman may gusto siya sa iyo, sabi muli ni Pang Moa. Ha, ano ba iyang mga sinasabi mo? Hindi naman siguro, baka naman napatingin lamang talaga siya sa akin, sagot ni Jin Leon. Nandyan ba kayo sa loob? Sabi ng isang taong dumating sa silid ni na Jin Leon at Pang Moa. Oo, pasok ka, sagot ni Jin Leon. Bumukas ang pinto at ang pumuntang ito pala ay isang tagapagsilbi,
Nais pong makita ni Young Master Yigang si Jin Leon, sabi ng tagapagsilbi. Ako ba? Bakit naman kaya? Gulat na sabi ni Jin Leon. Oo, ikaw nga po, hinihintay ka ni Young Master Yigang ngayon sa may hardin, sabi muli ng tagapagsilbi. Moa, lalabas muna ako sandali. Hintayin mo ako, babalik din ako kaagad, sabi ni Jin Lian. Siguro, magtatapat na sa iyo si Yigang. Maaari ba akong sumama? Sagot ni Pang Moa. Ano ka ba? Ako na lang ang pupunta. Tumigil ka nga riyan. Nagkakamali ka ng iniisip, sabi muli ni Jin Lian. Hay nako, ang pagsisikap na pakalmahin siya ay talagang mahirap. Buti na lamang at hindi siya nagpumilit na sumama sa akin, sabi ni Jin Lian sa kanyang sarili. Narito na ako. Nais mo daw akong makita. Anong dahilan at pinapunta mo ako dito, sabi ni Jin Lian kay Yigang. Nariyan ka na pala, salamat at pumunta ka. Nais lamang kasi kitang makausap, sabi ni Yigang. Pasensya ka na sa nangyari noong nakaraang gabi, sabi muli ni Jin Lian. Ayos lamang. Pero, gusto kong malaman kung bakit mo ginawa iyon, sagot ni Yigang. Sinundan kita dahil sa suot kong bracelet. Ang bracelet na ito kasi ay nagba-vibrate kapag ito ay malapit sa mga dakila o misteryosong bagay, sagot ni Jin Lian. Isang kahanga-hangang bracelet, maaari ko bang makita ang bracelet na ito? Tanong muli ni Yigang. Nasira na ito, kaya naman, wala na ito sa akin ngayon, sagot ni Jin Lian. Sayang naman, sabi muli ni Yigang. Hindi ko din pati alam kung bakit nag-vibrate ang bracelet nang mapalapit ako sa iyo, sabi muli ni Jin Lian. Siyempre, iyon ay dahil sa akin, mayabang na sagot ni Yigang. Bakit? Sinasabi mo bang ikaw ay isang dakila? Tanong muli ni Jin Lian. Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, baka ito ay dahil sa suot kong token, sagot ni Yigang. Token? Anong token ang sinasabi mo? Tanong muli ni Jin Lian. Ang token na ito ay isang tanda ng pangako sa pagitan ng Chongrim at ng Divine Immortal Blade, paliwanag ni Yigang. Iyan ang mata ng Pixia, paano napunta iyan sa iyo? Tanong muli ni Jin Lian. Sabi ko sa iyo, magugulat siya kapag ipinakita mo sa kanya ang token na iyan, sabi naman ng matandang lalaki kay Yigang. Bakit nasa Divine Immortal Blade ang token na iyan, sabi muli ni Jin Lian. Maaari ba akong humingi sa iyo ng pabor, tanong muli ni Yigang. Ano namang pabor iyon, sagot ni Jin Lian. Narinig ko na kapag ipinakita ang token na ito sa mga taga Chongrim, pagbibigyan nila ako sa hihingin kong pabor sa kanila, sabi muli ni Yigang. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, wala din akong naririnig na ganyan, sabi ni Jin Lian. Hindi naman yata totoo ang mga sinabi mo sa akin, sabi naman ni Yigang sa matandang lalaki. Siya ay medyo kakaiba, sagot ng matandang lalaki, pwede mo bang ipahiram sa akin ang necklace na iyan kahit saglit, sabi ni Jin Lian. Sige ba, sagot ni Yigang at iniabot nito kay Jin Lian ang necklace. Paano mo nahahawakan ang isang bagay na mapanganib tulad nito? Sabi muli ni Jin Lian. Ha, mapanganib? Gulat na sabi ni Yigang. Bakit, hindi mo ba alam? Tanong ni Jin Lian. Anong ibig sabihin niya na mapanganib ang necklace na iyon? Sabi naman ni Yigang sa matandang lalaki. Wala naman akong naging problema sa bagay na iyan, sagot ng matandang lalaki. Ang Pixia ay nagtataglay ng napakalakas na gold G kung isusuot mo ito sa kung saan-saan, sabi muli ni Jin Lian. Anong mangyayari kapag ginawa ko iyon? Tanong ni Yigang. Maaaring masira ang iyong katawan dahil sa malakas na gold G o kaya naman, ikaw ay maaaring mabaliw, paliwanag ni Jin Lian. Totoo ba iyon? Tanong naman ni Yigang sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki naman ay hindi makasagot kay Yigang. Pero, bakit ayos lamang ako, wala namang nangyayaring kakaiba sa akin, sabi muli ni Yigang.
Ito ay dahil may kakaibang nangyari, sagot ni Jean Leon. Ang kanyang ginagawa ay ang tinatawag na wise mind arts, sabi ng matandang lalaki. Alam mo iyan, tanong muli ni Yigang, ito ang lihim na sining ng Chongrim na gumagamit ng pangunahing gitnang enerhiya upang pamahalaan ang likas na gitnang enerhiya. Pero syempre, kahit na ipinakita mo sa kanya ang token at nagtanong ka sa kanya ng mga pamamaraan, hindi niya ito ituturo sa iyo, paliwanag ng matandang lalaki. Biglang nagliwanag ang mata ng Pixia na hawak-hawak ni Jean Leon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Yigang kay Jean Leon. Oo, ayos lamang naman ako, nakakita ako ng marka ng dating pinuno, sagot ni Jean Leon. Talaga ba? Mixing sabi muli ni Yigang, nagawa ko ring pigilan ang Golgi, kaya naman, magagamit mo na ang tunay na kapangyarihan nito ngayon, paliwanag ni Jean Leon. Tunay na kapangyarihan, paano ko naman magagamit iyon? Tanong muli ni Yigang, simple lamang, magagamit mo ito kung pagtutuunan mo ng pansin ang iyong likas na gitnang enerhiya, sagot ni Jean Leon. Sige, pero, maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo ngayon? Tanong muli ni Yigang. Kung ito ay isang bagay na magagawa ko, sige, pagbibigyan kita, sagot ni Jean Leon. Gusto kong mawala ang Taiyin Chi blockage na mayroon ako simula nang ako ay ipinanganak. Alam ko na ang Chongrim Master ay sinasabing may isa sa pinakamahusay na Chi Arts. Maaari mo ba akong tulungan na makita siya? Tanong ni Yigang. Naisip naman ni Jean Leon na talagang determinado si Yigang na mabuhay. Hindi ko alam kung ito ay posible, pero, gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan ka. Sagot ni Jean Leon. Kung ganoon, pupunta tayo bukas ng umaga sa pinuno upang hingin ang kanyang pahintulot, sabi muli ni Yigang. Bakit pati ako? Tanong muli ni Jean Leon. Kailangan kita upang mabigyan ako ng pahintulot, sagot ni Yigang. Nang mga oras ding iyon, galit na galit si Tak kay Jean at nasampal niya ito ng napakalakas. Naghanda ka para sa Heaven and Earth Blade, pero, bakit ka natalo ng ganoon kadali? Hindi ka panipaniwala na pareho tayo ng dugong dumadaloy sa mga ugat mo. Ano na ang gagawin mo ngayon? Sabi ni Tak kay Jean. Mananalo na ako sa susunod, sagot ni Jean. Ganyan nga, sabi muli ni Tak at niyakap nito si Jean. Sinisigurado ko na mananalo na ako sa susunod, sabi muli ni Jean. Huwag mong kalilimutan, dapat mong nakawin ang espada ng angkan ng Beck sa tunggalian ng Sword Seizure at maghihiganti sa kanila sa pagkuha ng espada ng angkan ng Moyong. Kung mapapatunayan mo na ang angkan ng Moyong ay mas mataas kaysa sa angkan ng Beck, ang lahat ng papuri ay mapupunta sa akin dahil sa ako ang nagturo sa iyo. Kailangan mong maipahiya ang anak ng Beck sa harap ng maraming tao, seryosong sabi ni Tak. Sige, hindi ko nakakalimutan ang lahat ng iyan, gagawin ko ang lahat upang manalo, sagot ni Jean. Sige, ipagpatuloy mo lang, at ako na ang baalang mag-ayos ng entablado para sa iyo, seryosong sabi ni Tak.